Draco POV. What do you think you're doing, Draco? Madi na bigkas ng mommy ko. Tahimik lang na nakaupo si daddy sa single sofa. Hinihilot nito ang sariling sentido. What do you mean, mom? Pabalik na tanong ko dito. Nakakunot ang noo ko. Marahas itong bumaling sa akin. Kita kong galit sa mukha nito. Bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo? Bakit si Celine pa? Hindi ka ba nag-iisip? Isa lamang siyang mahirap at pulubi. So what, mommy? Biglang gumalawang pangako. Ramdam kong sakit na dumaloy sa puso ko sa panlalait nito sa nobya ko. Mahal ko siya at matagal na kaming may relasyon. Nagulat ako nang sampalin ako nito sa pisngi. Ito ang unang pagkakataon na nadapuan ako ng palad sa mukha ko. At mismong galing pa sa sariling ina, tumigas sa mukha ko. Ngunit kaagad din akong natigilan nang lumuha ito sa harapan ko. Bakit mo to nagawa sa amin, ha? Matagal mo na kaming niloloko ng daddy mo. Kaya pala ayaw mo kay Anisha dahil sa babaeng sili na yon. Pasigaw na nitong wika sa akin. Matagal ko nang hindi gusto ang babaeng Anisha na yon. Bakit ba pinipilit yung babaeng hindi ko magugustuhan kahit kailan? At nagustuhan mo ang babaeng nanggaling ng kalye? Ganun ba? Tumiimbagang ako sa harapan nito. Hindi ko inaasahan na ganyan kayo, mommy. Masyado kayo mapagmataas. Ipinakita ko rito ang pagkadismaya ko. Dahil hindi ko inaasahan na ganyan kababang uri ng babae ang magugustuhan mo. Tama ngang hinala ni Anisha noon pa man. Hindi lang ako nakinig. Hindi ko matanggap na isang katulad niya lang ang magugustuhan mo. Halos siya bunutan nitong sarili. Isa kang CEO, anak. Paalala nito sa akin. Marahas nitong tinunasan ng luha sa mga mata. Tumalim ang tingin nito sa akin. Hindi ko matatanggap ang babaeng yun para sa'yo, anak. Hindi siyang babaeng nababagay para sa'yo. Marina ko umiling. Umiigting ang pangako. Wala kayong magagawa, mommy. Dahil mahal ko si Celine at wala kayong karapatan na pangunahan ako kung sinong gusto kong mapangasawa. Akmang lalabas ako ng library nang bigla ko matigilan. Kapag nagmatigas ka, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa babaeng yon. Gumagalaw ang pangakong humarap sa ina. Anong gagawin niyo? Mahina ngunit mariin kong tanong. Palalayasin ko siya at ibabalik ko siya kung saan ko siya pinulot. At hindi ko hayaang magkita pa kayo. Do it, mom. Pero oras na ginawa mo yan, kalimutan mo na rin na may anak kang Draco. Kitang-kita ko kung paano to nagulat sa sinabi ko hanggang sa mamula ng gustong mukha nito. Napaiwas ako ng tingin ng mangilid na naman ang luha nito sa mga mata. Pati si daddy, gulat na napatingin sa akin. Nang dahil sa babaeng yun, magagawa mo kaming itakwil bilang magulang mo? Mas pipiliin mo siya kaysa sa amin? Nagagalaiting pagsigaw nito. Umiling ako. Wala akong pinipili sa inyo, mom. Dahil pareho ko kayong mahal. Pero kung kayo ang magiging dahilan ng paghihiwalayan namin, mas gugustuhin ko pang itakwil nyo na lang ako bilang isang De Silva. Bigla nitong tinabig ang flower vase na nasa gilid nito at saka ito magulol. Mabilis na tumayo si daddy at dinaluhan ang mommy ko. Iwan mo muna kami. Utos nito sa akin. Ngunit bigla na namang nagsalita si mommy. Hindi ko siya matatanggap. Ramdam kong pagkamuhi sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Dumaloy ang sakit sa mga mata ko nang dahil lang ba sa pagiging mahirap ng nobya ko at pagiging pulubi niya noon. Kinamumuhian mo siya ng ganyan ngayon, mommy? Masama ang loob na tanong ko. Akmang magsasalita ito nang unahan ko na. Huwag mong kalimutan, mommy, na hindi niya ginustong mapunta doon. Pagpapaalala ko dito, hindi ko siya kamumuhian kung hindi kanya pinakialaman. Pagkatapos ng lahat ng ginawa kong kabutihan sa kanya, ito pang isusukli niya? Hindi pa ba siya nakontento na pinapaaral ko siya? Pati ba naman ikaw kukunin niya? Hindi na siya nahiya. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa babaeng yun. Nagtaas baba ang paghinga nito sa galit. Uminit ang sulok ng mga mata ko. Hindi niya ako pinakialaman, mommy. Ako ang nakialam sa kanya. Ako ang nagpakita ng pagkagusto sa kanya. Kaya huwag niyo si Celine sisisihin. Dahil ako ang unang nagkagusto sa kanya't hindi siya. Mariin kong sagot sa ina. Umiling-iling ito. Kahit na anong gawin mo, hindi ko siya matatanggap. Magmula ngayon, kinamumuhian ko siya. Pinagsisisihan kong pinulot ko pa siya. Nanggagalaiti nitong bulyaw sa akin. Siya na rin ang gumawa ng dahilan para bumalik siya sa dati niyang pinanggalingan. Kumuyom ang kamao ko kasabay ng lalong pag-iting ng pangako.
Hindi mo to magagawa, mommy. Kung talagang mahal mo ko bilang nag-iisang anak niyong lalaki, tatanggapin mo kung sinong babaeng minamahal ko. Dito mo maipakikita sa akin na mahal niyo nga ako bilang anak ninyo. Respetuhin niyo kung sinong pinili ko. At saka tumalikod. Bahagya ako nagulat at nandun na palang dalawang kambal ni hindi ko naramdaman ang pagpasok ng mga ito. Never ko siyang matatanggap! Sigaw nito. Akmang pipihitin kong seradura ng pigilan ako ni Doreen. Kuya, sabay lunok nito. Marami namang ibang babae. Napasinghap ito nang lumakas ang boses ko. Isa ka pa! Kayo! Sabay turo ko kay Donita. Pansin kong pagkagulat nito. Pinagpipilitan niyang babaeng Anisha na yun sa akin. Kung hindi niyo matatanggap ang nobya ko, then umalis kayo sa mansyon na ito. Sabay silang napasinghap, biglang tumingin kay mami na mukhang nagpapasaklolo. Kung meron mang ditong aalis, yun ay ang babaeng malandi na yon. Bigla akong napaharap. Malandi? Sino malandi tinutukoy niyo, mami? Tumunog ang ngipin ko sa galit. Halata sa mga mata ko matinding galit. Ang sakit isipin na pinagkakaisahan ang babaeng mahal na mahal ko. Alam kong ako lang ang makakapagprotekta dito at ipinapangako ko sa sarili na hindi ko to hayaang maapi kahit na sariling pamilya ko pa. Akmang magsasalita ito nang biglang magsalita si Daddy. Tumigil na kayo. Bumitaw ito kay mommy at napahilot sa sentido na mewang din ang pagkailang sandali. Hindi matatapos ang usapang ito kung pare-pareho kayong galit. Walang kumibo. Nangihina namang umupo si mommy. Humihikbi ito. Lumapit naman ang dalawang kambal at niyakap na mga ito. Hindi aalis ang nobya ko sa mansyon na ito. Kung palalayasin yung kasintahan ko, yun na rin ang huling makikita niyo ko. Huling salitang binitawan ko bago tuluyang umalis sa library na yon. Nagmamadali akong tumungo sa kwarto ng nobya ko. Biglang kumabog ang dibdib ko nang makitang nag-eempake ito ng mga gamit. Nahirapan akong lumunok nang makitang luhaan nito at panay ang hikbi. Hindi ni Celine naramdaman ang pagpasok ko. Anong ginagawa mo, baby? Mahinang tanong ko. Bigla itong natigilan sabay harap sa akin. Ngunit kaagad ding yumuko upang itagong luhaan nitong mga mata. Iiwan mo ba ako? Bumigat ang pakiramdam ko nang bigla itong umiyak habang nakatalikod sa akin. Mabilis ko itong iyakap ng mahigpit. Hindi nila ako. Sumigok-sigok na ito. Hinawakan ko mukha ni Celine. Pinunasan ng luha sa mga mata. Makinig ka na muna sa akin. Pakiusap ko. Pinaupo ko ito sa gilid ng kama. Umupo naman ako sa tabi nito. Hinawakan ng dalawang kamay nito. May tiwala ka ba sa akin? Tanong ko, kagat-kagat nitong ibabang labi. Dumaloy na naman ng luha sa mga mata nito bago ito tumango. Sinapo ko ang mukha ni Celine, pinakatitigan sa mga mata nitong luhaan. Hindi ka aalis. Walang magpapaalis sa'yo dito. Naintindihan mo ba ako? Bigla itong yumuko. Pero galit sila sa akin. Hindi nila ako gusto para sa'yo. Garalgal nitong sagot. Hinuli kong mga mata ni Celine. Gusto kong tumitig ito sa mga mata ko. Nabigla lang sila, baby. Pero tinitiyak ko sa'yo na matatanggap ka rin nila. Hindi ka nila paaalisin dito. Sinisigurado ko yan sa'yo. Hindi ito kumibo. Sinabi ko naman sa'yo na gagawin ko lahat, hindi ba? Basta magtiwala ka lang sa akin, baby. Hindi kita pababayaan. Niyakap ko ito ng mahigpit. Hinalikan sa tuktok ng ulo nito. Natatakot ako. Lihim akong napapikit na maramdaman ang panginig ng katawan nito. Hindi ka nila sasaktan dahil oras na ginawa nila yon. Ako mismo makakalaban nila. Hinawakan kong baba nito. Nagtagpo ang mga mata namin. Kahit na itakwil nila ako, baby, hindi kita iiwan. Ipaglalaban kita at poprotektahan kita. Mahal na mahal kita at lahat gagawin ko para sa'yo. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Ikaw ang kaligayahan ko, ang buhay ko at ang mundo ko. Madamdaming bigkas ko sa kasintahan. Lalo itong napaiyak sabay iling. Huwag mong sabihin yan. Kumunot ang noo ko. Akong higit na masasaktan kung itatakwil ka nila ng dahil sa akin. Mas gugustuhin ko pang lumayo na lang kahit na masakit. Huwag lang mangyari ang bagay na yan sa'yo. Sabay iling-iling nito. Pinakatitigan ko to. Iiwan mo ko? Hindi mo ko ipaglalaban? Gumuhit sa mga mata ko ang sakit. Pansin kong natigilan to. Lumunok to sabay haplo sa pisngi ko. Alam mong mahal na mahal kita. Then patunayan mo, manatili ka sa mansyon na ito, kahit na anong mangyari. Sinabi ko na naman sa'yo na hindi kita pababayaan. Hindi to kumibo. Nanatili nakatitig sa mga mata ko. Wala akong pakialam kung mawala ang lahat sa akin, wag lang ikaw. Handa akong suungin ang lahat para sa'yo. Lagi mong tatandaan yan. Hinalikan ko to sa labi.
Mangako ka na kahit na anong mangyari, hindi mo ko iiwan. Na mananatili ka sa mansyon na ito kahit na anong mangyari. Pansin kong takot sa mga mata ni Celine. Hindi kita pababayaan. Please, magtiwala ka sa akin. Pagsusumamo ko dito, nahigit kong paghinga ko ng kusa tong humalik sa labi ko. Sobrang mahal kita at kahit na may takot sa puso ko, sa mga posibleng mangyari pinapangako kong hindi kita iiwan. Bahagi akong ngumiti. At hindi ka aalis sa mansyon na to hanggat wala akong sinasabi. Pagkaklaro ko, mabagal tong tumango. Promise, umirap ito kahit na may takot pa rin sa mga mata nito. Oo nga, promise ko yan sa'yo. Buong pagmamahal ko tong hinalikan sa labi. Magiging maayos din ang lahat. Nabigla lang ang mommy ko pero makakapag-isip din yun ng maayos. Matatanggap ka rin niya bilang kasintahan ko. Sigurado naman ako na hindi nito na naisin na mawala ng anak at tagapagmana. Sabay ngiti sa nobya para pagaanin ang pakiramdam nito. Kinulong ko to sa mga bisig ko. Gusto kong iparamdam dito na wala itong dapat na ikatakot at ipangamba. Celine's POV. 3 araw ang lumipas, ilang katok ang nagpabangon sa akin mula sa pagkakaupo. Sa loob ng 3 araw na lumipas, hindi ako pinaakyat sa itaas. Hindi ko rin nasilayan ng mag-asawa gayong ang 2 kambal. Halos ayaw kong lumabas sa loob ng kwarto sa sobrang kaba at takot. Kung hindi pa nga ako pilitin ni Nanay Len na kumain, hindi ko magagawang lumabas. Araw-araw naman akong pinupuntahan ng nobyo ko. Hindi naman ako ni Draco mapilit na lumabas-labas sa takot na makasalubong ko. Isa man sa pamilya nito. At araw-araw din daw nitong kinakausap ang mga magulang para lang mapapayag sa relasyon na meron kaming 2. Isang mabigat na buntong hiningang pinakawalan ko bago binuksan ang pinto. Draco, nagulat ako nang umitito sa akin at tinilikan ako sa labi. Payag na sila, baby. Naguguluhan akong tumitig sa mga mata ni Draco. Anong ibig mo sabihin? Hinawakan ni Draco mukha ko. Tanggap ka na nila, mommy, at gusto ka nga nilang makausap. Nasa sala sila. Hinawakan itong kamay ko at akmang aakayin ako nito nang pigilan ko to. Nagtatanong naman ang mga mata nito. Sigurado ka? Paanong? Hindi nila gugustuhin na mawala ng anak na lalaki. Kaya wala silang mapagpipilian kung hindi tanggapin ka bilang kasintahan ko. Nakangiting wika nito. Bigla ko napalunok. Hindi ko maramdaman ng kasiyahan sa puso ko. Para pang ang nagsitayuan ng balahibo ko. Pakaramdam ko may hindi magandang mangyayari. Napansin yata ni Draco ang pag-aalinlangan ko. Hindi ka ba masaya? Hindi lang ako makapaniwala. Ganon nila ako kabilis na tanggapin. Bumuntong hininga ito. Sabihin na natin na masama pa rin ang loob ng mommy ko. Pero alam kong mabilis din yung maglalaho at noon pa man mabait na siya sa'yo. Alam kong hindi ka niya matitiis. Matatanggap ka niya rin ng buong buo. Hinaplos ni Draco ang pisngi ko. Paano yung mga kapatid mo? Nababahalang tanong ko. Umiling ito. Wala kang dapat ipangamba sa kanila. Mas mabuti pa na pumunta na tayo doon at maghintay na sila sa atin. Tahimik akong nagpaakay dito. Nagsisimula na namang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pakiramdam ko, mas lalo lang akong natatakot. Siya'y pinapakitang pag-uugali ng 2 kambal. Malabong ganon nila ako kabilis na matanggap. Pinisil nitong kamay ko. Relax, baby. I'm here, okay? Wala kang dapat na ikatakot. Sandali ni Draco na kinabig ang ulo ko at hinalikan yon. Nakagat ko ang ibabang labi ko na makitang mga to sa malawak na sala. Ramdam kong nanginig na naman ako. Tumikim ang nobyo ko. Pinaupo ako nito sa tabi nito. Nanatili lang akong nakayuko. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata ng naroroon. Pakiramdam ko, mainit ang mga titig ng mga ito, lalo na't nakahawak sa kamay kong nobyo ko. Ilang araw din ako nag-isip-isip. Biglang wika ni Ma'am Janine, napilitan ako mag-angat ng tingin. Seryosong mukha nito, walang kangiti-ngiti. Bigla ko napalunok, humugot to ng buntong hininga. Pinag-usapan na namin to ng asawa ko at dahil mahal na mahal ka talaga ng anak ko, wala kaming magagawa kung hindi tanggapin ka sa pamilya namin. Ang kailangan mo lang gawin ay tapusin ang pag-aaral mo para naman maayos kitang maipapakilala sa mga kaibigan ko. Hindi ako nakapagsalita. Totoo ba talaga to? Pinisin ng nobyo kong kamay ko. Bigla ko tong nilingon, tumango ito at ngumiti ng bahagya. Pero bakit lalo lang sumikip ang pakiramdam ko? Maraming salamat po, sabayo ko. Pansin kong tumayo na to at dahil nobya ka ng anak ko, you will also come with us every time we eat. Gulat akong napatingin dito, tumango ito sa akin. Pansin ko nakatingin din ng nobyo ko sa mommy nito. Napakurap ako ng bahagya itong ngumiti sa akin. Welcome to the Silva family, iha.
Totoo ba talaga ito? Nanubig ang mga mata ko. Nahirapan akong lumunok at pinipigil ang emosyon. Tumingin ito sa relo nitong nasa bisig. Maiwan ko na muna kayo at saka ito tumingin sa akin. Feel at home. Especially nobya ka na ng anak ko. Tumayong nobyo ko tumalik sa pisngi ng ina nito. Tumayo na rin ang asawa nitong kanina patahimik. Patalikod ng mga to nang bigla itong lumingon muli sa amin at saka nga pala. Magmula ngayon hindi ka na magtatrabaho sa mansyon na ito. May iba nang gagawa na nun. Pag-aaral lang aasikasuhin mo. Gulat man na nagawa ko pa rin magsalita. Pero okay lang naman po. Tumaas ang kilay nito na ikinahinto ko. No more batch. Kung gusto mong tanggapin kita bilang nobya ng anak ko. Bigla ako natahimik. Nilingon kong nobyo ko. Tumango ito habang pinipigilan na mapangiti. Isang tangong binigay ng ama nito sa amin bago sumunod sa asawa nito. Munti ko nang makalimutang nandun palang dalawang kambal. Nang mapansin kong titig na titig to sa akin, agad ako yumuko. Ngunit tumayo mga ito at hindi ko inasang yayakapin ako ni Donita. Pasensya ka na sa amin, Doreen, at nabigla lang din kami. Welcome sa family namin. At saka to kumalas at ngumiti sa akin. Gusto ko yatang mapakunot noo, yung ngiti niya parang ngiti na may ibig sabihin. Salamat, halos hindi yun lumabas sa bibig ko. Nagpaalam na rin to na may pupuntahan at ganun din ang ginawa ni Doreen. Yumakap sa akin at humingi ng pasensya. Nasundan ko na lamang ang dalawang kambal na paglabas ng mansyon. Nang bigla akong mapapitlag. Pati nobyo ko nakalimutan kung nasa tabi ko lang pala. Happy? Nakangiting tanong ni Draco sa akin. Ngiting-ngiti na ito, pati mga mata kumikislap. Pero bakit nasa puso ko pa rin ang pangamba? Hindi ko magawang maging masaya. Nagawa kong tumangot ngumiti dito kahit nang totoo na sa puso ko ang matinding pagtataka. Nakakagulat lang. Ang bilis nila ako matanggap tapos hindi na rin ako magtatrabaho dito. Mabilis si Draco na kinintalan ng labi ko. Because you're my girlfriend, baby. Parte ka ng pamilyang to. All you have to do is focus on studying. At tulad ng sinabi ko, wala silang magagawa kung hindi tanggapin ka bilang kasintahan ko. Kung ayaw nilang mawala ng tagapagmana, hindi maasahan sa kumpanyang dalawang kambal na yon. Hindi ako nakainik. Bigla akong napatili ng buhati na naman ako ni Draco. Ibaba mo nga ako. Baka may makakita sa atin. Namumulang wika ko dito. Ngunit ngisi-ngisi ang loko. Magmula ngayon, sa kwarto ka na matutulog. Hindi na natin kailangan magtago. Kumagat labi pa to, kinakabahan pa rin ako. Pag-amin ko, for what? Kumunot ang noon ni Draco, bigla ako natahimik. Dapat ko bang sabihin ang agam-agam ko? Baka isipin nito na napaka-negative ko. Ako na naman ang tinanggap ako pa rin ang mag-iisip na masama sa pamilya nito. Wala, sakto namang nakarating na kami sa kwarto nito. Umupo to sa mahabang sofa habang nasa kandungan ako nito. Tell me baby, bakit ka kinakabahan? Napayuko ako. Wala naman, natatakot lang ako na makagawa ng bagay ni kakagalit nila sa akin. Pero ang totoo, hindi yung nasa isip ko. Ramdam ko may kakaiba sa ngiti ni Donita at Doreen. Hindi ko nga lang mabasang totoo na Ma'am Janine kanina. Hindi ko maramdam ang totoong sinasabi nito. Noon naman ramdam ko ang totoong pagmamalasakit nito sa akin. Pero kanina, hindi ko yun maramdaman. Kahit pa matatamis ang salitang binitawan nito. Kahit nga sinasabi nito na sasabay ako sa tuwing kakain sila. Hindi man lang ako natuwa kahit na sinabi nitong hindi na ako magtatrabaho pa sa mansyon na ito. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Wala ka namang gagawin kundi ang mag-aral, baby. Hindi mo naman papakailaman ang dalawang kambal na yun. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Hindi ako kumibo. Next week, hatid sundo na kita sa school. Hindi na natin kailangan pang magtago para lang maihatid kita. Hinalikan nitong labi ko. Nang bigla ako mapatitig sa mga mata nito. Gumuhit sa akin ng matinding takot. What's wrong? Kumunit ang noo ni Draco. Hinaplos din itong mukha ko. Paano kung bumalik ka na sa Singapore? Paano ko dito? Biglang nagsitaasa ng balahibo ko sa braso ko. Umiling ito. Wala na akong balak pang bumalik doon, baby. Balak ko nang manatili dito sa Pilipinas. Doon yata biglang lumuksong puso ko. Talaga? Bigla ako napangiti ng totoo. Ngiti-ngiti naman itong tumango. Yes, baby. Sinabi ko naman sa'yo na hindi kita pababayaan, hindi ba? Kung natatakot ka pa rin dahil may iwanan kita sa mga kapatid ko at mommy ko. Don't worry, hindi na aalis ang nobyo mo. Kaya wala kang dapat nang ikatakot. Doon ako nakahinga ng maluwag. Masaya na yan? Panunukso nito sa akin. Kiniliti ako nito na ikinatawa ko. Niyakap ako nito ng mahigpit habang hinahaplos ang mahabang buhok. Sisimulan ko na magpatayo ng sariling bahay natin. Bigla ako napaangat na tingin dito. Lihim akong kinilig at talagang may plano na ito para sa aming dalawa. Ganito niya talaga ako kamahal. Masyadong excited ang nobyo ko. Pagbibiro ko. Nakalimutan ko biglang mag-iina. Hindi naman ako masyadong natatakot basta nasa tabi ko lang ito.
Ramdam ko naman na hindi talaga ako nito pababayaan. Tumawa ito ng mahina. Sinakop nito na may panggigigil ang labi ko. Hindi na ako bumabata, baby. Gusto ko na ng anak. Biglang uminit ang buong mukha ko. Parang may kung anong sumundot sa tiyan ko dahil sa sinabi nito. Siguro naman hindi mo ko tatanggihan. Pinisil kong matangos nitong ilong. Patapusin mo muna ako, sabay nguso ko dito. Natawa naman ito. Of course, baby. Sinandal ko muling ulo ko sa matikas nitong katawan. Napapikit ako ng maramdaman ng panakanaka ni Draco na halik sa ulo ko. Masasabi kong napakaswerte kong babae. May isang lalaki na handang gawin ang lahat para sa akin. May isang lalaki na sobrang mahal na mahal ako kahit pa isa lamang akong laking kalit pulube. Kapag hindi ka naging komportable dito sa mansyon, baby, sabihin mo lang sa akin. Tinangala ko to. Hinaplos ni Draco ang pisngi ko. May sarili akong kondominium. Pwede tayo doon tumira. Biglang lumiwanag ang mukha ko, ngunit kaga rin ako natigilan ng maalalang paratang ng dalawang kambal sa akin. Mukha raw akong mukhang pera. Kung aalis kami sa poder ng magulang nito, tsa kung yun ang iisipin ng magkapatid na ito, nahabol ko lang talaga ang kayamanan ng kapatid nila. Okay naman ako dito, at saka baka magtampo pang mga magulang at kapatid mo. Kapag umalis tayo dito, wika ako na lang. Pero kung ako lang ang masusunod, gustong gusto ko na sinasabi nito. Gusto kong makalayo sa dalawang kambal. May takot akong nararamdaman sa mga to, kahit pa nga kay Ma'am Janine. Para itong itinatago, o baka nagkakamali lang ako? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at syanay. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.